Napaaway lang, hindi na natuloy ng katulong ang nais niyang sabihin ng maagap na sumingit si Luna. Para na siyang si Maleficent Mama. Napahinga ako ng malalim. Hindi na bago sa akin kung may nakaaway man nga si Hattie, war freak naman talaga ang unang pagkakakilanlan ko sa kanya. Sana lang ay nasa maayos siyang lagay ngayon. Sige na ho at mauuna na kami ni Luna, paalam ko sa kapainalalayan sa pagtayo si Luna, at hawak ang kamay nito nang lingunin ko ang katulong. Mabilis naman itong tumungo, kapag kuwan ay inilahad pa kay Luna ang hawak niyang cake. Heto at kunin niyo na, nag-bake lang naman talaga ako para sa bata, at kanina lang ay naghahanap siya. Umawang ang labi ko sa narinig. Kung ganoon pala ay sana binilhan ko na lang si Luna ng cake sa coffee shop kanina, nag-abala patuloy itong katulong ni Zed. Nakakahiya naman. Sige, salamat, sambit ko na agad ding sinegundahan ni Luna ng pasasalamat. Nag-flying kiss pa ito kaya natawa na lamang ako. Sa unit ni Terence, ay maghapon kaming nakahiga ni Luna siya, ay naglalaro sa kanyang iPad. Samantalang nakatulala naman ako sa puting kisame ng kwarto. Hindi rin nagtagal nang sumapit ang gabi, nakarating na si Terence, at natapos na rin kaming maghapunan. Tulog na ngayon sa tabi ko si Luna, habang dinig na dinig ko pa ang mahinang paghilik nito. Tahimik na lang akong natawa sa katotohanang kuhang-kuha nito sa lahat si Terence. Ganoon nga talaga kapag mahal na mahal mo ang isang tao noon, ano? Sabi ng iba ay magre-reflect yun sa magiging anak ninyo. Well, hanggang ngayon pa rin naman mahal ko pa rin si Terence. Wala sa sariling napabuntong hininga ako, saka dumako ang atensyon kay Terence na naroon ngayon sa center table, kaharap ang kanyang laptop. Pasado alas 12 na pero trabaho pa rin ang inaatupag nito. Ang sabi niya ay may kailangan siyang tapusin at ihabol sa deadline. Well, may isang bagay lang akong napapansin sa kanya, iyon ay ang pagiging okay niya. What I mean is hindi na ganoon sumasakit ang ulo nito, na parang walang nagfa-flashback sa utak niya. Hindi ko tuloy malaman kung mas okay ba yun o hindi. Kung mas mabuti ba na nandito kami ni Luna o wala. Ayaw mo pa bang matulog? Paos ang boses na tanong ko rito, dahilan para tumigil siya sandali. Nilingon ako nito at doon ay nakita kong mapupungay na ang kanyang mata. Humikab pa ito bago magsalita. Tapusin ko lang to, susunod din ako kaagad, malamig niyang turan, at muling bumalik ang atensyon sa monitor ng kanyang laptop. Marahan akong tumungo, at hindi na umimik. Hinarap ko ngayon si Luna sa kabilang gilid ko, at masuyong niyakap, saka unti-unting pumikit at pinilit ang sariling makatulog. Kinabukasan ng magising ako, dahil sa kamay na siyang humahaplos sa buhok ko. Pikit ang isang matang nilingon ko iyon, at nanood kaagad sa ilong ko ang manly scent nito, kaya nasabi kong si Terence iyon. Papasok ka na, tanong ko saka pa humikab. Wake up, you'll come with me. Baritonong boses niyang saad, bago ako hinalikan sa noo. Kumunot ang noo ko sa narinig. At dahan-dahan na nagmulat, nakabihis na ito ngayon ng kanyang corporate attire. Kinusot ko ang dalawang mata, bago umupo sa pagkakahiga. Ha, bakit? Lukot ang mukhang binalingan ko siya. Wala lang, gusto ko lang kayong isama ni Luna sa trabaho. Speaking of Luna, naroon siya ngayon sa isang sofa at prenteng nakaupo. Suot nito ang isang mini business attire, naka 2 inches pump pa ito na kulay red, kaya halos manlaki ang mata ko. Narinig ko pa ang mahina niyang pagtawa, at ang infamous nitong pagtakip ng kanyang bibig, habang tumatawa, ang arteng bata talaga. Wala sa sariling natawa na lamang din ako at nilingon si Terence. Seryoso ka riyan? Taas ang kilay kong tanong dito. Why not? Balik tanong niya sa kapangumisi. Tumayo ka na riyan at maligo. Wala na akong nagawa nang hilahin niya ako patayo, at marahang itinulak sa banyo na naroon sa kanyang kwarto. Dinala pa ako nito sa shower room, at laking gulat ko nang hawakan nito ang lelayan ng damit ko. Terence, lumayas ka nga. Natatawa kong sigaw dito habang pilit na inilalayo ang sarili sa kanya. Ngunit bago pa man siya tumigil sa kahaharot, ay hinawakan na nito ang batok ko at siniil ng mapaghanap na halik. Mabilis akong napayakap sa braso niya at sinuklian iyon, ginagaya ang bawat galaw ng kanyang labi. Heto na naman ako sa pakiramdam na parang kinukuryente, tila nagpapaalipin sa mga halik at haplos ni Terence, at bago pa man ako tuluyang mag-init ay tumigil na siya.
Tama na, masyado mo na akong inaabuso, aniya at maladamuhong ngumisi kaya tinampal ko ang braso nito. Kung hindi lang siya nakabihis ay baka winisikan ko na ito ng tubig. Hindi na rin niya ako hinayaang makapagsalita, dahil umalis na ito sa harapan ko, at madali ang lumabas ng banyo. Naiwan ako roong tulala sa pinaglabasan niyang pinto, kainis talaga ang lalaking yun. Bakit hindi pa niya tinuloy? Wala sa sariling napairap ako. Bago tuluyang tinanggal ang mga damit at binuksan ang shower. Hindi rin nagtagal nang matapos ako, at nakarobang lumabas ng banyo. Wala na sila sa loob ng kwarto, at baka malamang ay nasa baba na iyon at naghihintay sa akin. Mabilis kong nilapitan ang isang terno ng damit na nakalapag sa kama. Gaya rin ito kay Luna na white button-ups with collar, paired with a black corporate jacket and a navy blue well-cut pantsuit. Agad ko yung isinuot kasabay ng 5 inches red pump. Hinayaan ko na lang ding nakalugay ang buhok ko katulad ng ayos ni Luna, balak yata kaming gawing kambal. Nailang na lamang ako at isa pang pusada ng red lipstick sa labi, ay tuluyan na akong lumabas ng kwarto. Mama, pagtili ni Luna nang makita akong bumababa ng hagdan. Lumapit pa ito sa akin, at namamanghang nakatitig sa suot ko, kulang na lang ay kumislap ang parehong mata nito. Ang ganda mo anak, nakangiti kong pagpuri rito na siyang ikinatuwa niya. Pareho tayo mama, parehong maganda, dugtong niya at gamit ang isang kamay, ay itinakip nito iyon sa kanyang bibig. Malakas akong tumawa sa tinura ni Luna. Ibang klase, kanino kaya niya yan nakuha o namana? Kay Hati ba? Hindi naman ako ganyan karti, pero in fairness ang cute ng anak ko. Mama, I like your red lipstick, parang yung kay Tita Esther. Si Esther ay si Hati na mas kilala bilang si Maleficent. Hindi ko lang talaga alam kung bakit Esther ang tawag sa kanya ni Luna, pero hayaan na, bagay din naman kay Hati. Oh, you're already done. Let's go. Anang Terence na kalalabas lang galing kusina. He's wearing a 2-button suit in a solid navy blue color, paired with red neckties. Sa loob noon ay ang white-collared button-up shirt, tinernuhan niya lang iyon ng black pants and a shiny leather shoes. Hawak nito ang dalawang nakabalot na sandwich, at inilagay sa mini-sling bag ni Luna. Lumapit pa ito sa gawi ko, at katulad ni Luna, kita ko rin sa parehong mata niya ang pagkamangha. So bless your mind, bulong nito sa tainga ko, at hinalikan pa ang leeg ko. Halos pamulahan ako ng mukha sa narinig. Pinag-isang linya ko na lamang ang labi, upang pigilan ang sarili na mapangiti. Kinuha nito ang isang kamay ko at marahang hinela, binuhat naman niya si Luna sa kaliwang kamay, at sabay-sabay na kaming sumakay ng elevator. Kalahating oras siguro ang naging biyahe namin, bago tuluyang nakarating sa kanyang Casimero Wine Industry Building. Sobrang taas noon na halos mabali ang leeg ko sa kakatingala, nang makababa kami sa sasakyan nito. Good morning Sir Casimero. Anang receptionist sa front desk, at marahan pang nagbaw bilang paggalang. Nang masilayan kami, ay mas lalo pa itong ngumiti at bumati rin sa amin ni Luna na nasa likod ni Terence. Mabagal ang lakad namin na sinusundan siya. Good morning po. Si Luna na sinasagot ang bawat pagbati sa amin ng ilang nadadaanang empleyado. Good morning third. Matinis na sambit ng babae, na siyang nakasabay namin sa elevator. Ngumiti lamang si Terence dito, at nilingon kami sa gilid, saka pa nito ipinulupot ang kanyang braso sa baywang ko, dahilan para bumaba roon ang atensyon ng babae. Nakita ko pa ang pagniwi niya, at ang pagpusada ng mapanuri niyang mata sa kabuuan ko. Wala sa sariling napairap ako, at binalingan na lang ang sariling refleksyon sa harapan. Taas ang kilay kong pinapanood ang kamay ni Terence, na siyang masuyong humahaplos sa baywang ko at pataas. You have companion, ha? Sino sila? Dinig kong tanong ng babae na hindi ko nanilingon pa. Si Mai, asawa ko at si Luna ang anak namin, walang emosyong sagot ni Terence dito, dahilan para bumagsak ang kanyang panga sa gulat. Sakto at nagbukas ang elevator, at iniluwa kami sa 24th floor kung nasaan ang kanyang office. Oh, may asawa ka na pala. Pahabol ng babae na animoy na matayan sa uri ng tinig niya. Sino ba yun? Sambit ko, hindi na napigilan ang inis sa boses. Si Holly, one of my chief financial officer dito. Mabait naman yun. She likes you?
Mapanuyang saad ko. Saka pa umirap kaya malakas na tumawa ito, at pinisil ang pisngi ko. Don't be jealous. As if, makakapasa siya sa taste ko, pahayag niyang tumatawa pa rin. Hawak niya kami ni Luna sa magkabilaang kamay, animoy ipinapasil lang sa isang parke. Ano bang taste mo? Just like you, Mai. Absolutely taste like heaven. Nang makapasok sa isang pinto, ay bumungad sa amin ang secretary ni Terence, na abala sa monitor ng kanyang laptop, halos dinig ko rin ang sunod-sunod nitong pagtipa sa keyboard. Good morning sir, pagbati nito na hindi man lang kami nililingon. Pasensya na po, nasa kalahati pa lang kasi ako, pero tingin ko ay aabot naman ako sa deadline. Anong deadline ba yan? Parang kagabi lang din ay hindi magkandamayaw si Terence sa pagtapos ng paperworks niya, dinala pa nga nito iyon sa penthouse, dahilan para mapuyat siya kagabi. Kumunot ang noo ko sa kaiisip kung anong klaseng project o proposal ba ang ginagawa nila. Seems like it's important, I wonder what it is. Grabe ang effort nilang dalawa. Risi, I'm with my wife, pahayag ni Terence, kaya natigil ito sa ginagawa. Dahan-dahan ay nagangat ito ng tingin. At halos lumuwa ang kanyang mata nang makita ako, bumaba pa iyon kay Luna na hawak pa rin ni Terence. Bumuka ang kanyang labi, na para bang gulat na gulat sa presensya namin. Oh my goodness! Bulalas nito at biglang tumayo, mabilis pa itong yumuko, na animoy nagbibigay galang. Wala sa sariling napangiti ako. She's kinda funny and cute, galaw-gaw din kumilos. The last time I saw her, ay noong unang araw namin sa penthouse ni Terence, at talaga nga namang palangiti ito. Maganda ang hubog ng pangangatawan, balingkinitan at matangkad. Makinis at maputi ang balat. Ano kayang lahi nito? Nasa mukha kasi niya ang pagiging foreigner, o di kaya ay half Filipino siya. Hello Ma'am Maisha, kayo po pala. And hello there baby girl, ako si Risi, masayang tura nito, at kumaway pa sa gawi namin. Hi po, Rudy, tili ni Luna sa kasinuklian ito ng kaway. Rudy, what the? Nagsalubong ang kilay ko sa narinig. Gusto ko sanang panlakihan ng mata itong si Luna, ngunit ang buong atensyon niya ay nakay Risi, tila namamangha pa sa tangkad nito. Baby, it's Risi not Rudy, natatawang sambit ni Terence, saka pamarahang ginulo ang buhok ni Luna. Ah, Rudy, nakagat ko ang pangibabang labi, para pigilan ang sarili sa nagbabadyang pagtawa. Bakit ba ganito si Luna? Nakaraan lang ay si Hati na siyang tinatawag niyang Esther. Nilang na lamang ako. Samantalang si Risi naman ay halos pamulahan na ng pisngi, hindi yata alam kung matatawa o may inis ba kay Luna. At ang bata ay lumapit pa sa pwesto niya, saka naupo sa isang upuan, katapat nito. Ako si Luna, Rudy. Tuluyan nang umalpas ang impit kong tawa, at mabilis na tinakpan ang sariling bibig, dahilan para mapatingin sila sa akin. My bad, I'm sorry. Mabilis naman akong hinela ni Terence, palapit sa isa pang pinto na naroon sa loob ng mini-office ni Risi. Sandaling iniwan muna ang dalawa roon. Risi, pakitingnan lang muna si Luna, may pag-uusapan lang kami ni Mai, pahayag ni Terence at binuksan ang pintuan. Ha? Anong pag-uusapan? Takang tanong ko rito ngunit hindi niya ako pinansin. Tuluyan na kaming nakapasok sa loob at inilock ang pinto. If I know ay may gagawin na naman itong kababalaghan, pero nabigo ako ng diretso itong naupo sa kanyang swivel chair. Napabuntong hininga ako at sinundan siya, pasalampak akong naupo sa katapat nitong upuan. Napansin kong may hinahanap ito sa kanyang drawer, kaya nagkaroon ako ng oras para punahin ang office niya. May kalakihan iyon, sa likuran ni Terence ay kita ang view ng kabilang building, dahil sa malaking glass window. Malapad ang lamesa nito na siyang natatambakan ng mga folders, at ilang paperworks. Kumunot na naman ang noo ko sa nakita. Okay lang kaya ang company niya? Like, wala namang problema na pwedeng ikalugi ng business nito. O baka mayroon. Kaya ganoon na lamang siya magtrabaho. Kailangan mo ba ng tulong? Mahinang tanong ko na hindi alam ang gagawin. Bakit ba kasi kami pumunta rito? Anong gagawin namin ni Luna? Papanoorin lang siya magtrabaho buong magdamag, hanggang sa maka-out ito. That's too boring. Here, aniya nang makita ang kaninang hinahanap. Ano yan?
Tumaas ang isang kilay kung tinapunan ng tingin ang hawak niya. Inilapag pa nito iyon sa harapan ko, kaya wala sa sariling inabot ko ito at binuksan. It's a two-way plane ticket, kasama ng 3 pirasong ticket, ay ang 2 passport na nakapangalan sa amin ni Luna. Terence, tanging nasambit ko, habang palakas na ng palakas ang pagtibok ng puso ko. We're going to Switzerland the day after tomorrow. I want you to be happy, wika niya kaya nilingon ko ito. Happy, maangkong pagtatanong. Saan ako banda magiging masaya? Kapag nakita ko ang totoo kong magulang, tama ba? Bakit? Alam ba nilang sobra ang galit ko sa kanila? Yes, gusto kong personal na hingiin ang kamay mo sa kanila, para ipaalam na gusto kitang pakasalan. What the? You serious? Bulalas ko rito, at kusang nabitawan ang hawak na envelope. Bakit hindi? Ayaw mong pakasal sa akin. Tila bigo nitong sambit. Mabilis akong umiling. Hindi yun. What I mean is, bakit ka nagde-decide ng mag-isa? This is my own problem, Terence. I know, I just wanna help you. Besides, ang problema mo ay problema ko na rin. You're not helping me, pakiramdam ko tuloy ay obligado talaga akong puntahan sila. When in fact ay ayaw naman nila akong makita. Antag ko at hindi na napigilan ang pagtataas ng boses. Sandali akong tumigil nang gumalaw si Terence na agad itong sumandal sa headrest ng kanyang swivel chair, at mariing tinitigan ako. Nakaigting din ang panga niya, dahilan para mag-iwas ako ng tingin. Siya pa ngayon ang galit. Hindi ko lang maintindihan, hindi naman ako nagmamadali. Isa pa ay ayaw ko naman talaga siyang makita. Kung gusto niya akong pakasalan ay sige, go lang. How sure are you sa sinasabi mong ayaw ka nilang makita? Did they tell you that? Malalim ang boses nito, roon ay natanto kong galit nga siya. Bakit? Hindi ba obvious? Hindi nila sinabi, pero ganoon ang ipinaramdam nila sa akin, katwiran ko at mabilis na tumayo. Animoy nang hina bigla ang tuhod ko, at ilang segundong nandilim ang paningin ko, kaya napahawak ako sa sentido sa kamariing pumikit. May! Nag-aalalang sigaw ni Terence, at agad akong dinaluhan. Naramdaman ko ang mahigpit na paghawak nito sa magkabilaan kong balikat. Hindi rin nagtagal nang magmulat ako, at magangat ng tingin dito na ngayon ay nakadungaw sa akin. You know, I'm always here for you. Kung ano man ang problema mo, problema ko na rin. Ginagawa ko ito para magkaroon kayo ng closure ng magulang mo, cause I know deep inside of you, bulong nito sa kapa itinuro ang dibdib ko kung nasaan ang puso ko. Malakas ang tibok noon dahil sa samot-saring emosyon ang bumabagabag sa akin, at dahil na rin masyado na akong naliliyo sa sobrang lapit ni Terence. Nababaliw na marahil ako. You missed them, you wanna meet and hug them before it's too late. Come on Maisha, put your ego down. Wala kang mapapala riyan. Fine, inis kong sambit at iwinasiwas ang kamay nito. In my one condition. What is it? Taas ang isang sulok ng labi niyang tumitig sa akin. Just be true to your words. Don't you ever lie to me, Terence. Matigas kong saad. Doon ay nakita ko ang gulat na bumalatay sa kanyang mukha. Iyon lang at walang palem na iniwan ko siya. Pabalang kong isinarado ang pintuan ng kanyang office, dahilan para magulantang ang dalawa na nag-uusap sa pahabang sofa. Mama, tili ni Luna at kumaripas ng takbo palapit sa akin. Sabi ni Rudy, crush niya raw si Papa. Hey baby, that's not true. Mabilis na lumapit sa akin si Risi na halos mahimatay na sa sobrang hiya. Pasensya na ho ma'am. It's okay Risi, I'm used to it. Tipid akong ngumiti rito at nilampasan na lamang sila. Kailangan ko munang magpahangin, bago ako tuluyang sumabog sa inis. I'm not jealous, really. Nang makababa ng building ay tumawid lang ako sa kabilang kalsada, saka diretsyong pumasok ng coffee shop. Doon ay nagpalipas ako ng oras, ngunit hindi pa man nag-iinit ang puwet ko, nang may tumawag sa phone ko. Kahit tinatamad ay madalian ko iyong sinagot, at bumungad sa pandinig ko ang galit na boses ni Terence, kaya wala sa sariling napaayos ako ng upo, at napatitig pa sa building ng Casimero Wine Industry. Where are you? Sigaw nito sa kabilang linya, I thought you'd run away for sake. Bahagya akong natawa at tila wala lang sa akin ang galit nito.
Marahil wala siya sa harapan ko, dahil kung mayroon ay para na akong tuod sa panghihina ng tuhod. Relax, nandito lang ako sa coffee shop, katapat ng building mo. Wait me there woman, angle niya at saka ako pinatayan ng linya. Hindi nagtagal nang pumasok ito sa coffee shop, buhat-buhat si Luna sa kabilang kamay. Nang makalapit sa kinauupuan ko, ay mabilis pa sa kidlat na ninakawan ako nito ng halik sa labi. I'm scared, I'm going to lose you for the second time around, pahayag niya matapos akong halikan. Masuyo pa nitong hinawakan ang pisngi ko, at tanging pagtitig na lang ang nagawa ko sa mukha niyang bakas ang takot. Nahabag ang puso ko, kasabay ng pagkalusaw ng inis ko sa kanya kanina. I'm sorry, tila lantang gulay kong sagot, tuluyan ng nanlambot dahil sa malakas na pagtibok ng puso ko. May isang bagay lang akong natanto ngayon, siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay. He makes my heart alive.